alamin ho natin. Malaking gastos daw. Kasi libreng tuition fee sa state colleges at state universities ang lahat ng bansa. So kinakopit nila 40 billion ang babayaran. Ayaw ng panahon ng mga dating presidente. Ayaw ng mga panahon ng mga dating presidente. I-break down ho natin para talagang mahimay ho natin. Ayaw noong panahon ng mga nagdaang presidente. Lagi kong sinasabi yon. Panahon pa ni Gloria. Panahon pa ng tito mong Panot. Panahon pa ng tito mong Sinoy ni Aquino. Yung Mama Sapano. Sa 44 yun. Panahon pa nung tito mo. Nagkandaleche-leche Pilipinas, pinapanukala na yung pre-tertiary education pero walang nangyari. Tito mo pa, presidente. Anak ng tokwa. O, para sa mga millennials, para sa mga Gen Z, makinig kayo. Nabudol kayo, hindi nyo alam, nabudol kayo niyang si Bam Aquino. Hindi, pero yung mga bumoto talaga dyan, mga solid dilawan ho yung mga yun eh. Pero dahil nanahimik sila ng napakatagal na panahon, nag-hibernate sila, nawala sila sa eksena, noong nambudol ho siya ng pre-tertiary education, anak ng toko, kinagat naman ho. Si Bam Aquino ba? Yung pre-tertiary education? Hindi ho siya ang pre-tertiary education. Isa ho sa pinangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon ng kampanya, noong 2016, yung pre-tertiary education na yan. Yung mga gabinete niya, ikontra sa kanya dahil napakalaki ng gagastusin. Anong ginawa niya? Tinuloy ho niya. Walang kwenta yung mga panukala na yan kung hindi pipirmahan ng Pangulo. Kung hindi tatrabahuhin ng kanyang mga kaalyado dyan sa Kongreso. Nakuha niyo ba mga kababayan? Itong si Bangag, di ba? Ano na talagang nagsusumigaw na, nagdudumilat na ang katotohanan at gusto ng buong mundo at sambayan ng Pilipino na gawing culinary capital of the Philippines, siyang Pampanga. Anong ginawa niya? Vinito niya. Merong kakayahan mag-veto. Okay, kayo naman mga koleyo, pinag-aaralan nyo naman yan. Meron naman kayong subject ng di ba? Ng Philippine government, di ba? Alam nyo yan. Anong magagawa ng panukala? At nagtrabaho pa pala ito sila Ma'am BH. Panoorin nun natin. May PRRD na, napasa na namin sa Kongreso, napasa na sa Senado. Pagdating kay Presidente Duterte, ayaw pumayag ng DOF, NEDA at BBM. Sabi, maubusan tayo ng pera para sa ibang bagay. Nako. Nag-compute kami. Sabi namin, tawagan namin si Special Assistant to the President, Bongo. Tinawagan namin si Bongo. Sabi namin, sir, tulungan niyo naman po kami i-defend kay PRRD na pinaka-importante sa lahat ang libreng tuition fee at edukasyon para sa kolehiyo sa mga anak. Kaya alam mo, talagang tinulungan kami ni Senator Bongo. Uy, yun na nga ba sinasabi natin? Palakpakan natin itong si Senator Christopher Bongo. Mas dapat mapalakpasalamatan itong si Senator Christopher Bongo kaysa dito kay Boy Pagpag eh. Ano kasi yan eh. Kailangan lumalaki pa lang itong bulati na to, tigpasin na natin ang ulo, di ba? Ano yan eh, yung mga gagraduate sa mga state universities and colleges, magkakapamilya, magkakaanak yan. Ikukwento nila yung ka-fake news ni Bam Aquino. Alam mo ba anak ha? Gumraduate ako dyan sa universidad na yan dahil kay Bam Aquino dun sa kanyang panukalang pre-tertiary education. Kabalbalan ho yan mga kababayan. Ayan, galing pa mismo sa kasama niyang kongreso. Si Ma'am B.H. Herrera, sila ang nakiusap kay Senator Christopher Bongo. Sila ang nag-compute, sila ang frumabaho. Si Boy Pagpag, anong ginawa niyan? Nabudol. Nabudol kayo, kayong bumoto kay Bam Aquino. Kung ang dahilan nyo sa pagboto sa kanya dahil dyan sa pre-tertiary education, nako, nabudol kayo. Ngayon pa lang, bulati pa lang niya si Bam, tigpasin na natin yung ulo, ika nga. Baka lumaki pa yan, maging cobra pa yan o kung ano pa man, di ba? Mahirap na. Sa 2028, marami na ano sabi ko sa inyo, pagkatapos ng 2025 election, maririnig nyo na ang 2028. Hindi natin pinag-uusapan yung 2028 eh. Patapusin nyo yung 2025, sigurado, maglalabasan yung 2028 na issue niyan. Mas titindi pa ho yan sa 2026. Ganyan ho yan eh. Ano yan, kumbaga, nung 2016, pagka panalo ni PRRD. 2019, wala pa yan. 2018, doon na nag-umpisa. Talagang naglabasan na yung mga rumors, yung mga tatakbo ng ganito, tatakbo ng ganyan. Nagkatotoo nga.
Di ba? Tumakbo nga ho sila. Kaya pagkatapos ng taon na to, January 2026, malalaman na ho natin kung anong magiging bakbakan sa 2028. At yun, kung wala ho kasing kasiguraduhan ngayon eh. Talagang gusto nilang dispatchahin yung mga pwedeng dispatchahin. Kasi halimbawa dito, ito sinasabi ko na fake news yang si Budol yang si Bam Aquino diyan sa pre-tertiary education eh. Ito ho ang mga content na gusto nilang pigilan. Kaya kung hindi nyo i-share ito, mas lalaganap pa ang mga kasinungalingan nitong si Boy Pagpag. Tuloy natin. Dinifend niya ito sa Pangulo. Kaya kung di dahil sa kanya, walang libreng tuition fee na batas ngayon. At proud po ako, isa po ako sa honor sa Kongreso. Isa po ako sa mga author sa Kongreso. At isa naman niyang si Bam Aquino sa mga author sa Senado. Ngayon, ba't itong si Ma'am BH hindi niya binibida yan? Diba? Hindi niya binibida. Ba't ini-emphasize niya na kung hindi pipirmahan ng Pangulo yan, kung hindi dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi tayo magkakaroon ng pre-tertiary education. Dahil napakatagal na panahon na, ilang presidente na ang nagdaan at pinanukala yung pre-tertiary education na yan, bakit hindi na isa sa batas? Anak ng toko, ikaw naman ba mo? Para sa mga kababayan natin, mga Gen Z at Millennials, yung binoto nyo, mambubudol, manluloko. Okay, author siya, pero hindi ho siya ang dahilan kung bakit maisa sa katuparan ng isang batas. Hindi mo, kahit damukal pa kayong senador, kahit gaano katinding pressure pang ibigay nyo dyan sa presidente, kung ayaw niya, wala kayong magagawa. Besides, makakalimutan naman yan eh. Gagamitin yung propaganda, walang kwenta. Pwedeng sabihin ni Tatay Digong, hindi priority muna ngayon yan. Peace and order ho muna tayo ngayon. Ha? Peace and order. Bago makapag-aral na maayos ang ating mga kabataan, kailangan nila na magkaroon ng maayos na pamayanan, safe na kapaligiran. Di ba? Pwede sabihin ni Tatay Digong yun. Pero anong ginawa niya? Pinirmahan niya ang pre-tertiary education. Pero, oy boy, pagpag, ikaw marami ka pang marami ka pang yang mga dilawan na yan, actually, di natin kailangan ba natin yan. Pero dito sa isa na to, kailangan, let's set the record straight, ika nga kung tawagin, di ba? Kailangan nating anuhin to. Kailangan na nating ayusin to ngayon pa lang. Tumatagal yung mga kasinungalingan nito si Boy Pagpag eh. Di ba? Yung bataso niya na napakalupit, yung pagpag, yung mga tira-tirang pagkain, ipapakain sa mga mahihirap. Yun ang dapat hindi pirmahan. Yun pa lang, ganyan mag-isip yang si Bam. Yung mga tira-tirang pagkain, yun ang ipapakain sa mga mahirap. Kasi itapon daw. Paano kung meron pang meron pang lason o kung nandisgrasya pa yung mga kababayan natin. Di ba? Kunyari, itinatapon niya ng isang fast food dahil merong diferensya. Pero dahil merong batas na ganyan, sayang naman, tirahin na natin. Sasagutin mo sila, papagamot mo sila. Palsipin ka, nagsiself-destruct ko yan. Huwag ko kayong mag-alala dyan sa mga dilawan na yan. Tapos na tayo kay Bam Aquino, sana i-share nyo itong video na to para maging malinaw sa ating mga kababayan na itong si Boy Pagpag hindi dapat paniwalaan. Dito sa bahagi ng video natin na to, dadako ho tayo dito kay Attorney Salvador Panelo. Isa ho sa mga pinapanood ho natin, no? Kasi malupit din naman hong mag-isip ito eh. Pero dun sa mga iba niyang pananaw, hindi rin naman ho tayo sumasangayon. Pero nakikinig ho tayo. Hindi na ho tayo kung ano pa man sabihin natin dahil respeto rin ho natin yung isang abogado na yan na yung kanyang pananaw sa nangyayari sa politika sa ating bansa. Pero generally talagang Duterte supporter ho yang si Atty. Salvador Panelo. Pero hindi ho natin siya nakita sa mga sa mga rally ng PDP, no. Hindi ho natin siya nakita na inendorso yung mga inendorso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero siguro busy itong si Atty. Panelo. So, panoorin mo natin itong mga kababayan. Mga senador na yan, ang mga incumbent, iisipin nila, yung 3 years from now, 2028, tatakbo sila. At yung mga nanalo naman, hindi sila maaaring tumalikod dun sa paniniwala ng taong bayan na bumoto sa kanila na sila yung mga pro-indign. At lahat ng yan, tinitingnan nila ang pulso ng bayan. Kasi magkakaroon na ng survey yan. Pag nakita nila
na kontrang-kontra ang majority na impeach si Inday Sara, maniwala ka magbabalik tayo yan. Walang boboto ng impeachment dyan. Tayo ay naniniwala dyan mga kababayan. 110% totoo ho yung ano na yan ang sinasabi na yan nitong si Attorney Panelo. Actually, hindi na kailangan na tingnan yung survey. Hindi na kailangan. Usaping impeachment. Okay, usaping impeachment. Hindi yan tinalakay nung nagdang election eh. Yung sa PDP, pinag-uusapan niya impeachment ni VP. Pero doon sa alyansa, hindi nila pinag-uusapan yan. Hindi nila tinalakay yung impeachment. Kung sino yung mag-i-impeach, kung anong mangyayari. Hindi nila, kesyo yung ebidensya daw, kesyo dito. Hindi yan. Yung nakuhang boto ng dalawa sa mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama, kumbaga merong uppercut na isa, itong si Congressman Rodante Marcoleta. Nakilala naman natin na talagang tumayo sa House of Representatives para questionin yung paraan ng pag-impeach kay VP Sara, yung paglatag ng mga ebidensya at kung paano pinagkukuha yung mga ebidensya, yung mga gawa-gawang statement o kung ano pa man laban dito kay VP Sara. Base doon sa tatlong kandidato na yun, huwag na natin isama yan si Camille at itong si Amy. Kumbaga, si Camille, kumbaga naglumipat ng bakod o kung ano pa man. Yung tatlo na lang ho na yun, alam ng mga tao na pagka binoto nila ito, hindi sila sang-ayon sa impeachment ni VP Sara. Pero binoto pa rin nila itong tatlong kandidato na to. Naku, merong ibig sabihin yan. Kasi alam ng mga kababayan natin, pagpasok na itong 28th Congress, pinakaunang tatrabahuhin dyan yung impeachment ni VP Sara. Ngayon, ganun ang nakuhang boto. Ang inaasahan ng outcome ng administrasyon, mangunguna yang si Erwin Tulfo. Diba? Mangunguna yung mga taga-alyansa. Anong nangyari? Sakit, no? Yung tipong sinampal kayo kaliwat kanan sa pagmumuka. Nakakahiya ho, administration kayo. Nung panahon pa naman ni Tatay Digong, no, meron siyang Amy, meron siyang Tolentino, meron siyang Bato, meron siyang Bongo. Sino ba bang mga naging kandidato niya noon? Meron siyang Villar, si Mark Villar. Meron siyang basta halos senator hanapin ho natin. Sige, tuloy lang senator. Labang si Inday Sara. Regardless of party affiliation, maliban na lang kung talagang panatiko kang kontra, na nabulag ka na. Tumanggap ako ng text kay Senator Bongo at nagpapasalamat siya sa pagtulong sa kanya. At ang sagot ko sa kanya ay ganito. Alam mo nga ako, karapat dapat lamang na ikay nag-number 1 sa Senado. Sapagkat ipinakita mo ang iyong katapatan sa serbisyo. Ikaw ka ako ay hindi na bago ang ugali mo mula nung kita'y makilala bilang assistant ni Mayor Duterte sa Davao. At nung ikaw ay pumasok sa kabinete at sa Senado, talagang ipinakita mo ang pagsilbi sa taong bayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Wala akong nirefer sa kanya na hindi niya tinulungan ora mismo. Wala akong nabalitaan na humingi ng tulong sa kanya na hindi niya binigyan ng kaukulang pansin. Kaya sabi ko, ang taong bayan, nung tinignan ng record mo, ay binigyan ka ng gantimpala at deserving mo yan. Kaya ka nandyan. At marami ka pang mararating. Sabi ko, you're destined for greater things. Kaya keep it up. Sapagkat kahit na anong paninigil ang ginagawa sa iyo, nakikita ko na ikaw ay untarnished, untainted ang integridad mo. Nakita ko yan. Kaya masigasig ang kakampanya ko sa iyo. Yan si Bongo naman. Ang surprise sa Jay na hindi inaasahan ng marami ay yung pagpasok ni Bam Aquino at ni Pangilinan. Gulat sila kasi sa mga survey malayo sila. Pero gaya ng sinabi ko na sa programang ito, ang siguradong mananalo dyan yung number 1, yung mga dati nang kilala. May pangalan, yung may name recall. At si Bam Aquino at sa Pangilinan, dati na mga senador yan. Kilala na ng mga elektorado yan.
Kaya hindi na rin ako nagtaka na pumasok sila kahit na sila yung mga dilaw. Kasi tanda mo yung mga botante lalong-lalo pa lumalabas. Parang pinasabi nila na yung mga millennials saka Gen Z, yung mga 18 to 24 years old na Gen Z at yung 25 to 40 something ng mga millennials. Yun daw ang bumubuo ng maraming botante. And these people, sila yung mga nakapag-aral. Sila yung mga edukado. Kaya makikita mo. Papasadahan dito. Papasadahan din ata itong si lagay ko dito si Ma'am BH para dalawa na nagsasabi. Yung mga kasinungalingan talaga nitong si Ma'am Kano, yan. Meron na silang discernment, meron silang tools, may sangkap sila upang pag-aralan nila kung sino. Mga nagbabasa yan, nakikinig yan, nanonood yan. Kaya ang mga panukatan niya mataas na, mahihirapan ka dyan. Kaya pipiliin nila. Kung titingnan mo, habang totoo ng mga dilaw ito, si Bam, saka si Pangilinan. Kasi ang nangyari kasi sa mga dilaw, kahit na mahusay, iba sa kanila, nagiging bigot sila. Bigot ba? Ibig sabihin, parang ang pananaw nila sa mga sarili nila, sila lang ang malinis, sila lang ang magagaling. Yan ang mga bigot eh. Pero, itong mga Gen Z at saka mga millennials, pag pinili mo naman, ilalagay mo si Bam Aquino saka si Pangilinan, ikukumpara mo naman dun sa mga bago na gustong tumakbo. Tapos maririnig nila, hindi lang maririnig kasi nga may mga edukado mga yan eh. Alam nila na mayroon mga tumatakbo dyan, mga bago, mga bagong salta na naupo, kapangyarihan, pero masasama ang mga reputasyon. Ayaw nila yon. Ayaw din nila dun sa mga kaliwa, mga komunista. Ayaw din nila sa administrasyon. Ayaw sa administrasyon, ayaw naman dun sa oposisyon na para sa kanila hindi karapat-dapat. O kaya, pumasok yung Bam Aquino saka si Pangilinan. Yun ang sorpresa. Pero ako hindi na ako nagtaka dahil nga din sa Gen Z at millennials na di umano, bumubuo ng 56%. Napakalaki ng 56%. At mga edukado yan. Ngayon, sino bang Number three. Bato. Hindi na ako nagtataka diyan kay De La Rosa. Kapagkat yung pagka-aresto ni Presidente Duterte, malaking nagawang tulong sa kanya yun. Sapagkat yung mga ordinaryong botante, yun ay talagang maka-Duterte yun. At sapagkat siya ay kasama sa lado ng grupo ng Duterte, lumakas siya. Lumakas. Kahit na ang ibang pananaw ng mga iba, mahina ang kanyang performance doon sa mga Senate investigation. Nadala siya doon. Kaya laki. Kaya tingnan mo, pati yung mga supposed to be mahihinang pangalan, hindi kilala ang organisasyon, ang iba nga, masama pa ang reputasyon, nadala rin sila sa agos ng galit, protesta sa administrasyon. At nag-straight voting nga sila. Pikit mata, kahit na alam nilang hindi karapat-dapat, binoto pa rin nila. Kaya makikita mo, yung mga nasa grupo ng Duterte, ang maganda ang performance kahit na hindi nanalo, tumaas sa mga bilang. Iyon ang silakbo ng galit sa administrasyon. But not enough. Kasi nga, pagdating kasi sa pipiliin mo na, yan, gaya ng Gen Z, gaya ng millennials na yan, 56% of the voting population. Kahit na ayaw nila yung ginawa ng administrasyon, hindi rin nila masikmura na
iboto. Kaya mamimili sila doon sa oposisyon, sa lado ng Duterte. Pag hindi nila magustuhan yung iba sa kanila, ayun, ginawa na, ito na. Kaya pumasok na ang Bang Aquino, pumasok na itong si Pangilinan. Pagdating naman doon sa itong mga iba naman. Pang-apat. Si Erwin Tulfo. itong si Erwin. O, mapapasin mo, itong si Erwin, dati number one yan, di ba? Kaya lang, dahil nga pumapanig siya sa administrasyon, bumagsak siya. Sa halip na number 1, napunta siya sa number 4. Malayo malayo, 5 million mahigit. Ang layo niya sa number 1. At ito ay sa kabila pa ng attorney, yung issue ng citizenship. Ano? Hindi pa yon. Hindi pa natin napag-uusapan niya kasi hindi pa naman nare-resolve yon. Hindi pa siya nakakasiguro na mauupo siya. Kasi pag niresolve yung citizenship niya, may problema siya. Anyway, kung mapapansin mo, pareho na nangyari nung tumakbo si Robin Padilla. Ang nangunguna sa survey nun ay yung kapatid ni Erwin, yung Grapi. Palaging number 1 yan. Si Robin, nandun lang sa mababa, number 11, 12, 8, papagsak, kasi wala pa, menos. Pero nakita mo, nag-number 1 siya. At ang layo ng Rappi sa kanya ay mahigit 5 milyon. Ganon nangyari naman dito kay Erwin sa Bongo. Sila nagna-number 1 sa survey, pero bumagsak. Kasi nga, luminya siya ng anti-Duterte. Kaya naapektuhan siya, bumagsak siya. Ngayon, sino po ba yung sumunod? Yun naman si Ping Lacson. At si... Yung pang-anim, Soto. yung pang-anim attorney, si Rodante Marcoleta. Bago si Lacson. Si Rodante, ito muna ang dalawa. Si Ping Lacson at saka si Soto, kaya naman nanalo yan, gaya ng sinabi natin, meron na kasing mga name recall yan. Yan, tama. Meron ng mga organisasyon yan. Meron ng mga pera yan. Kaya mahirap talagang matalo yan. Kahit na yung reputasyon nila, kaya ng Ping Lacson, medyo namamantsa dahil nagsulong siya ng Senate building worth 22 billion na lumubo na sa 32 billion. Para sa akin, that's a bunch of corruption. Bakit ka gagastos ng ganyan para lang makaupo ka doon bilang senador at magarang lugar, samantalang meron naman. Ito naman si Tito Soto, kahit na namantsahan din siya kasi merong interview sa kanya na parang nakawawa siya ni Carmina, ang isang angkor. Sabi niya, ba't ka tumatakbo? Ang tagal mo na sa Senado. Matanda ka na, nandiyan ka pa rin. Ay hindi, marami akong mga ibang proyekto, ganyan. Sabi sa kanya, matagal ka na nga dyan, ba't di mo ginawa noon yan? Pero kahit na ganung mga issue, habang yung mga iba, tumatalab yun, pero palagi pa rin may name recall, may organisasyon, may pondo. Kaya walang kalaban-laban talaga yung mga walang pangalan. Kung meron mang nakakilala ka na, masama reputasyon mo, wala ka pang organisasyon. Kaya lumabas sa mga yan. Ito naman si Marcoleta, nagulat din sila dahil pumasok kasi sa survey, malayo din siya. Ito, dapat magpasalamat siya, unang-una, dahil in-endorse siya ni Presidente Duterte. Pero puri-puri siya in-endorse din siya ni Inday Sara. Pagkatapos, pumasok pa ang Iglesia ni Cristo. O kaya siya nanalo. Kasi kung matatanda mo, nung tumakbo yan ng nakaraan, umatras siya kasi wala siya. Hindi siya talaga lalabas. Pero ngayon, ang laki ng tulong na ginawa ng mga endorsement plus yung galit ng tao doon sa ginawa ng administrasyon na inarestong illegal at isinuko sa ICC, yun ang malaking bagay na nakatulong sa kanya. Kaya nakapasok siya. Yun naman ang tingin ko dyan kung bakit siya nakapasok. Sino ang sumunod pa? Pang-siyam, si Pia Cayetano. Nakapasok ko itong si Congressman Rodante Marcoleta dahil meron siyang paninindigan
Hindi ho siya utak talangka, ika nga. Hindi siya crab mentality. Wala siyang ganun, hindi siya utak talangka. Sa totoo lang, gusto niya ho talagang makasama yung mga kasama niya sa halalan dahil alam niya yung iba doon talagang di kalibre, kagaya nitong si Pastor Kibuloy, yan si Attorney Vic Rodriguez, yan si Attorney Jimmy Bondok, mga abogado ho. Mga abogado ho. Kumbaga mga bagong pangalan, talagang kung makakapasok yung mga yan, makakaasa tayo na magkakaroon ng pagbabago. Makakaroon ng makabagong serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Ano magagawa natin? Yan ho talaga eh. Para sa mga DDS na bumoto sa Solid Duterte, saludo. Pero sa mga kung tawagin nila ay mahal namin si Tatay Digong pero hindi binoto ang kanyang mga kandidato. Ano sinabi ni Tatay Digong? Kalimutan niyo na ako. Cayetano. Si Cayetano kasi pumapasok din doon yung sinasabi natin na dati nang may mga pangalan yan. Name recall. Matagal na sa politika. Dati nang senador. Di ba? Kahit na tumahimik siya, di ba? Napulaan natin siya. Dahil tumahimik siya, abogado siya, hindi siya nagsasalita sa illegal na pag-aresto. Pero, dahil nga nandun na yung pangalan, dating senador, may pondo, may organisasyon, tapos, nandun pa siya sa administrasyon na mayroong resources, kaya nakapasok pa rin siya. Kahit na merong sasabihin na may diferensya din siya dahil tumahimik siya. Sino susunod? Si Camille Villar po, attorney. Si Camille Villar. Ang gaganda naman kay Camille Villar. Bagong mukha. Pero, dating kongresista. At yung kanyang pamilya, yung kanyang kapatid, maganda record, yung cabinet, maganda record bilang senador. Ganoon din ang nanay niya, although natalo siya doon pagkameyo. Siguro sabi ng mga taga doon sa kanila, teka muna, pahingi ka na lang ma'am, ito na lang bata. Pero si Camille, maganda ang reputasyon kasi ng Villar. Maliban pa dyan, may pangalan ng Villar, may pondo pa, may organisasyon pa. At the same time, in-endorse pa siya. Dalawang nag-endorse sa kanya. Tinday, sana in-endorse siya. In-endorse din siya ng PDP Laban. In-adapt sila eh. Yun naman ang nakatulong sa kanya. Ako, hindi ba, plus 2 ko, sinama ko rin siya. Kaya malaking bagay yung mga ganon na tulong. Kaya pumasok siya. Sino next? Si Lito Lapid, nasa top 11 po. Si Lito Lapid, hindi na ako nagtaka. Kasi si Lito Lapid, habang minimenos nila, mabait na tao. At tahimik. Artista na kilala. Kumbaga, love siya ng masa. Kaya, maliban pa dyan, ilang beses na ba siyang naging kandidato. Kilala siya. Madalit sabi, sa pangalan na lang, sa mukha, nandun na lahat sa kanya. At hindi mo naman masasabing walang pondo yan. Mayaman ng dati yan eh. Bilyonary din yan. Ay yung pang-organisasyon. Kaya lang, dahil nandun siya sa kabila, sa alyansa, na-apekto niya. Kasi dati, matataas ang nakukuha niyan eh. Kaya siya, medyo bumagsak. Napunta siya sa bandang huli. Sino naman? Sumunod. Yung best friend po ninyo, si Senator Amy Marcos, top 12. Balat kayo pala. Kantayin mo na, Tony. Ang buhay sa... Pagka nabanggit yung pangalan. Balat kayo. Ito naman. Napakaswerte niya. Sapagkat mukhang it paid off yung kanyang mga last minute na pakiusap Inday Sara. Kaya in-endorse siya kahit na last minute na endorsement. Pati pag-adapt ng PDP Laban. At saka yung paglunsad niya ng Senate investigation. Marami siyang nabudol doon. Maraming na paniwala. Pero tayo, hindi ako naniwala sa kanya. And I will maintain my position na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Correct. Dahil namangkas sa dalawa. Palakpakan natin itong si Atty. Salvatore Panelo. Yan naman ang yung mga panindigan na ganyan, hindi dapat paniwalaan dahil namang kasya sa napakaraming ilog. Bilang dalawa, attorney, napakarami. Ilog,
At nung makita niyang siya'y malulunod na, gumawa siya ng mga bagay-bagay na nakatulong sa kanya. Kaya she owes her election kung hindi na siya mapalitan. Medyo malabo nang mapalitan yan. Sapagkat ang mga 1 milyon ang layo nung pwedeng pumalit sa kanya. Ang pagitan ng boto nila ni Lito Lapid, 11 and 12 sila, konti lang. Pero between the 12, the 11, the 12, at doon sa 13, at 14, 1 milyon, mahirap na yun. Ilang porsyento na lang, di ba? 78% ha? 98% nata yung last time yung natanggap na ER doon sa Comelec server, attorney. Ilan percent? Nasa 98% na yung na-monitor ko kanina. Double check ko lang. Wala nang pag-asa eh. Meron may 1 milyon. Hindi mo na makukuha yun. Kaya maswerte siya. Kaya dapat magpasalamat siya. Pumunta ka sa Baclaran, lumuhod ka mula doon sa altar hanggang palabas, pabalik. Pasalamatan mo si Amy at saka yung PDP laban. But kung, alam mo kung naging hindi lang siya naman kasi 2 ilog, yung 12, bali yun. Dapat nandun siya sa top 5. Pero dahil nga sa ginawa niya, bumagsak. At bagsak-bagsakan mabuti na nakaabot pa. Kaya nakapasok. Pero, sino yung mga, alam mo mas magandang i-analyze, bakit yung mga nasa survey nagbagsakan? Sino yung mga nagbagsakan na malalaking pangalan? pakita natin. Siguro, unahin na lang natin yung mga nasa mga kongresista, attorney, na naging maingay, di ba, during Quadcom, sa mga hearing sa Kamara. Halimbawa na lamang natin si Congresswoman Kimbo. The picture. Teka muna, bago ako pumunta doon, gusto kong puntahan si Pastor Kibuloy. Alam mo, nangihinayang ako kay Pastor. Malaking bagay. Malaking panginayang ho kay Pastor Kibuloy, sa totoo lang. Kung ano, yung mga nandito sa PH Update, alam ko marami dito talagang sinuportahan siya kasi mga nagko-comment talagang solid Duterte. Pagka solid Duterte, kasama na automatic doon si Pastor Kibuloy. Karamihan sa mga kasama natin dito, pero yung mga ano dyan, yung mga Duterte supporter daw, pero nakiusap na si Tatay Digong na suportahan ng kanyang PDP laban at hindi pa rin ginawa. O pwede na kayo umalis. Yarin lamang na hindi nyo sinuportahan ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kagaya nitong si Pastor Kibuloy. Pwede na ho kayo mag-unsubscribe. Alis na. Chupi. Para dun sa mga bumoto ng Duterte dyan, sabihin nyo, alis na sila yung mga hindi bumoto ng Duterte. Yung mga hindi bumoto ng Duterte, alis na kayo dito. Yung mga hindi bumoto kay Pastor Kibuloy, kay Atty. Vic Rodriguez, kay Atty. Jimmy Bondoc, kay Senator Philip Salvador, kay Atty. Lambino, chupi na kayo dito. Alis na kayo. Hindi ko kayo kailangan dito. Nabudol na ho na noong 2022 nagkandaleche-leche na presidente ang Pilipinas dahil sa hindi pagsurot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala namang sinabi na siya ganito, sinabi niya bangag. Yung palang ano na yun, kumbaga cryptic message na ni Tatay Digong yan. Diba? Bangag yan. Papadala ako sa daig yan. Nanonostra na pala nito. Diba? Ngayon, sinabi ni Tatay Digong, ito diretso ng instruction, napakalinaw, maliwanag pa sa sikat ng araw na, 10, iboto nyo ang 10 na to. Duterte, 10. Anong ginawa ng mga sinasabing mahal si Tatay Digong? Hindi nila sinunod. Maalis na kayo dito. Chupi na kayo, chupi. Hindi ko kayo kailangan dito. Kailangan lang ho natin dito yung mga pagka sinabi ni Tatay Digong ganito gagawin, yun na susundin. Alis! Subscribe na. Block PH Update. Block nyo na. At yung mga sumunod, nakakadating lang dito. Ay, mayroon palang pagdating si PH Update. Di pa ako nakasubscribe. Mag-subscribe na ho kayo ngayon. Kung kayo isa dun sa mga 10 mga butante na binoto yung 10 kandidato ni Tatay Digong, welcome. Welcome ho kayo dito sa PH Update. Talaga yung ginawang paninira nila kay Pastor. Tumatak yun Tumatak doon sa maraming tao. Maling impormasyon. Pero alam mo dahil sa social media, naunahan siya. Naunahan ng paninira sa kanya. Kaya kahit na anong ganda ng kanyang plataforma, kahit na anong katakot-takot na kampanya mo sa kanya, talagang nahila siya ng gusto pababa. Yun ang nakapanginginayag doon. Pangalawa, nakakulong kasi siya. Iba kasi yung personal
na nangangampanya ka, nakikita ka ng tao. At kung hindi ka man sana nakalabas, personal, sana yung pumatawan sa'yo, yung may national statue na tatayo doon at magiging tinatawan ni Pastor. Medyo nagkulang siya doon. Kaya nanghihinayan tayo na hindi lumabas yun. Now, puntahan na naman natin yung sabi mo. Dito na lang muna tayo, attorney. Sa mga senador lang muna, bago sa mga kongresista. Dahil nabanggit mo kanina, yung mga nasa top 13, itong si Senator Bong Revilla, si Tulfo si Ben, tapos si Binay, Abi Binay, si Abalos Benhur. Ayan, ito yung mga bumaba, si Pacquiao. Malalaking pangalan yan. Pero dahil nga sa naapektuhan sila ngayon ng pagka-unpopular ng administrasyon, tinamaan talaga. Plus, ang tingin ko kay Bong Revilla, habang alam ko maka-Duterte, hindi siya umini sa pagka-aresto illegal ng Pangulong Duterte. Kaya yung mga puwersang Duterte, kahit na alam na Duterte siya, pinarusahan siya. Maraming nawalang boto sa kanya dahil doon. That's number one. Ang sumunod dyan, nalawala, itong si Binay. Itong si Binay naman, pinapanood ko kasi yung mga interview niya. Ang dating sa tao, parang, parang hindi maganda eh. Kasi ang mga kalaban niya, mismong pamilya niya. Ha? Hindi lamang yan, kaya tingnan mo, yung halalan, yung asawa niya, talo. Tinalo ng kapatid. Hinaawan niya yung kapatid niya. Saka, another thing, yung kasing apelyidong Binay, tama man o mali, manchado. Manchado dahil sa mga, nung naupo, bilang alkalde, yung magulang, nagkaroon ng mga demanda. Nagkaroon ng hindi magandang reputasyon. Naapektuhan siya ron. Plus, nandun siya sa administrasyon na bumagsak na ang rating. So, apektado siya doon. Kaya nalaglag siya. Samantalang sa survey, pumapasok siya. But the arrest, talaga ito ang pinakamatindi talagang dagok sa mga bumagsak. Ay ni Pacquiao. Pacquiao, di mo rin nakalain na babagsak to. Pero yung mga yan, ano yung testamento ho yun na yung pagsama nila sa alyansa ay hindi nakabuti sa kanilang kandidatura. Yung sinasabi ko dito, pag nag-independent si Pacquiao, baka manalo pa yun. Meron na siyang name recall, meron siyang voter base.